Simulan na agad natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ang Senado ng proposed calendar para sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sisimula na sa June 2 ang pagpresenta ng Articles of Impeachment ng House Prosecutors habang nakatakda namang buuin ang impeachment court sa June 3. Itinalaga na ang Secretary of the Senate bilang Clerk of Court upang mangasiwa sa mga legal na proseso. Kabilang sa paghahanda ng summons at pagpapanatili ng seguridad sa paglilitis. Ayon kay Senate President Francis Escudero, posibleng simulan ang impeachment trial sa July 30 matapos ang pre-trial na tatagal mula June 24 hanggang July 25. Nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si House Prosecutor Representative Hill Bongalon na may posibilidad na agad magsimula ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at posibleng matapos ito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan bago matapos ang 19th Congress sa Hulyo. Ayon sa kongresista, handa na ang House Prosecution Panel ng halos 90 hanggang 95% kasabay ng paghahanda ng Senate Impeachment Court matapos ang kautusan ni Senate President Francis Escudero. Naglabas rin ng audio-visual presentation ng House of Representatives upang ipaliwanag sa publiko ang impeachment complaint at ang mga proseso nito. With the recent development, yung advisory na pinalabas ng ating Senate President, asking for the organization staff that will give administrative support to the Senate sitting as an impeachment court. So ano susunod? So probably trial na. Kasi wala nang susunod after mo ma-set up yung, of course, all the necessary things or needs for the Senate to be fully prepared in this impeachment trial. Hataw Balita ngayon. Mainit na pagtanggap at suporta ang sumalubong kay Vice President Sara Duterte sa muling pag-iikot nito sa Cebu City. Matapos nitong unang maglibot sa Barangay Ermita sa lungsod noong Miyerkules upang personal na pasalamatan ang mga Cebuano. Binisita naman kahapon ng Vice Presidente ang mga residente ng Barangay Mambaling. Kasabay ng handshaking activity ay ang pagsigaw ng mga residente ng Duterte bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa kabila ng mga isyong hinaharap ni VP Sara. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ng ilang survey firms na hindi na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng kanilang kumpanya sa COMELEC. Ayon sa Okta Research, nakikipagtulungan naman sila sa COMELEC upang magbigay ng tamang impormasyon sa publiko. Pinag-aaralan ngayon ng ahensya ang pagbabago sa patakaran upang gawing voluntaryo ang pagpaparehistro kasabay ng pagsunod sa karapatan sa pamamahayag. Baka kasi ma-consider na tinatawag na prior restraint sa freedom of expression and freedom of speech. Kung kaya pinag-aaralan na namin, ikukonsulta natin sa mga survey organizations kung ito ay gagawin na lang namin na directory o hindi mandatory. Voluntary on their part. Naniniwala naman tayo, nandito na nga sila ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkasundo ang Pilipinas at Malaysia na palakasin ang ugnayang pandepensa ng dalawang bansa
partikular sa seguridad sa karagatan kontra terorismo at cybersecurity. Ipinahayag ito matapos ang pagpupulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Defense Minister Mohamed Khaled Nordin sa ASEAN Defense Ministers meeting sa Malaysia. Pinuri din ni Teodoro ang mabilis na pagtugon ng Malaysia sa panawagan ng Pilipinas para sa tulong matapos ang serye ng bagyong tumama sa bansa noong nakaraang taon. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa Sweden at Egypt. Ito'y matapos ang pagbisita ng bagong ambasador ng dalawang bansa sa Pilipinas. Sinabi ni Swedish Ambassador-designate Anna Ferry na itinuturing ng Sweden ang Pilipinas bilang isang priority partner at sinusuportahan nito ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Samantala, binigyang diin ni Egyptian Ambassador-designate Nader Nabil Zaki ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan at ugnayang pangkultura sa pagitan ng dalawang bansa. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng Malacanang na paiigtingin ng pamahalaan ang pagtugis sa mga nasasangkot sa pang-ESPIA. Ayon kay Press Officer Yusek Claire Castro, nakababahala ang ulat kaugnay ng mga espiya at mas palalakasin pa ang seguridad ng palasyo at ng Pangulo. Samantala na aresto ng National Bureau of Investigation ang 5 lalaki na hinihinalang sangkot sa espiya noong February 20 matapos matukoy na gumagamit umano ang mga ito ng MC catchers sa mga kampo ng militar at pulisya pati na rin sa iba pang mahalagang pasilidad sa Metro Manila. Hataw Balita ngayon. Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nakita ang CCG Vessel 3301 sa layong 105 hanggang 110 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Agad naman nagpadala ng babala ang PCG sa pamamagitan ng radyo at sinabi na ang presensya ng barko ng China ay labag sa Philippine Maritime Zones Act at UNCLOS. Patuloy ang PCG sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na agresyon at pang-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Handa ang Malacanang na pag-aralan ang mga panukalang amyenda sa SIM Card Registration Act at pagpapatibay ng polisiya laban sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, patuloy nilang paiigtingin ang mga hakbang upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng batas at masugpo ang iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Isinulong na rin sa Senado at Kamara ang anti-POGO at POGO ban bills upang bigyan ng mas matibay na batayan ang inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa POGO. Pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po nating mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng POGO. Hataw Balita ngayon. Samantala, 4 na umano'y boss ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang kabilang sa mahigit 400 dayuhang nahuli sa isang scam hub sa Pasay City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kasama sa mga nahuli ang isang Chinese national na sangkot umano sa torture sa isang POGO hub at isa pang dating bugaw na nagdadala ng mga babae sa scam operations. Patuloy naman ang deportation efforts ng Bureau of Immigration para sa mga illegal na POGO workers na nananatili sa bansa. Nakita natin yung mga pinaghahanap na natin ng mga boss. Yung mga, sabihin na natin, yung mga gumagawa ng torture at saka yung mga nagpo-provide ng mga prostitution. Hataw Balita ngayon. Hinilala na ng Philippine National Police ang mga nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay ng dinukot na bata sa Taguig City noong February 20
kabilang ang umano'y ransom na 20 million pesos at peking litrato. Ay kay PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, pinag-aaralan na kung anong kaso ang maaaring isampa laban sa kanila dahil sa epekto nito sa pamilya ng biktima at sa operasyon ng mga pulis. Samantala, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagtugis sa mga nasa likod ng pagdukot, lalo na tinitingnang motibo ang negosyo ng magulang ng bata sa Philippine Offshore Gaming Operators of POGO at e-commerce. Consider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye na mga nireport po nila nung mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan na nangyayari. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hil Bongalon ang isang hiwalay na investigasyon sa Kamara kaugnay ng ulat ng ghost beneficiary sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education o DepEd. Batay sa ulat, tinatayang 1.28 milyong estudyante ang naging benepisyaryo ng programa noong 2024. Ngunit natuklasan na may 12 pribadong paaralan na may non-existing students mula pa noong 2016. Ayon kay Bongalon, nagsimula umano ang anomalya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpatuloy sa liderato ni dating DepEd Secretary at ngayon Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon si DepEd Secretary Sani Angara upang matukoy ang mga responsable sa naturang issue. Kaya tayo po ay nananawagan na magkaroon ng isang parallel investigation dito po sa Kamara, asking the Committee on Good Government particular, or also other concerned committees to have committee hearings to really have a deep investigation with regard to this issue. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City, kung saan umabot na sa 2,779 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit, mas mataas ng 283% kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inaasang tataas pa ang bilang ng mga kaso hanggang April ngayong taon bago ang posibleng pagbaba ng bilang ng magkakadengue. Bilang tugon, nagpapatuloy ang fogging, misting at pagbabantay sa mga barangay habang nananatiling bukas ang mga health center kahit weekends upang mas mapabilis na matugunan ang mga pasyente. Hataw Balita ngayon. Itinaas ng PhilHealth sa 58,500 pesos ang taunang benepisyo para sa outpatient HIV treatment mula sa dating 30,000 pesos. Ayon sa ahensya, ito'y bahagi ng layunin ng PhilHealth na palawaki ng access sa essential healthcare para sa mga may HIV. Ang package ay sumasaklaw sa antiretroviral therapy at iba pang mahalagang serbisyo at maaaring ma-avail sa 234 accredited treatment facilities sa bansa. Hataw Balita ngayon. Aminado ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hindi nito matitiyak na walang magaganap na brownout ngayong tag-init sa kabila ng pahayag ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente. Ayon kay Engineer Vincent Harvey Bernabe ng NGCP, batay sa nakaraang taon, may mga planta na biglang nasira na, nagdulot ng yellow at red alert. Bagamat may dagdag na 4,000 megawatts na inaasang papasok bago ang tag-init, hindi pa rin matiyak kung aling planta ang maaaring magkaroon ng emergency shutdown. Hataw Balita ngayon. Nasawi ang 8 tao matapos masunog ang isang 3 palapag na paupahang bahay sa Barangay San Isidro, Galas, Quezon City nitong Huwebes ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga biktima ang 4 na lalaki at 4 na babae kung saan 3 ay mga menor de edad na may edad 2, 12 at 15. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag bandang 2:01 ng madaling araw at naapula matapos ang 40 minuto. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hataw Balita ngayon.
Nagpahayag ng pangamba ang mga rice millers at importers kaugnay ng mga raid ng National Bureau of Investigation na maaaring makaapekto sa rice importation. Sa pagkikipagpulong nila sa NBI, napagkasunduan dapat sumunod ang mga negosyante sa tamang proseso at kumuha ng kaukulang permiso. Hinihingi rin nila ang malinaw na guidelines sa repacking ng bigas upang maiwasan ang pagkatakot sa industriya. Natural po kung hindi po ito ma-address natin, magkikreate po ito ng takot. Baka sakali po yung mga kasamahan po nating importers hindi magparating, so makaka-create po ito ng maaari on the supply side at humina ang kanilang pagpaparating. Hataw Balita ngayon. Nakatanggap ng ulat ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa kumakalat na pekeng 1,000 peso polymer bill. Ayon sa BSP, mahirap gayahin ang tunay na polymer banknote dahil sa makinis nitong plastic texture, embossed prints at malinaw na transparent window. Gayunman, nagpaalala pa rin ang BSP sa publiko na maging maingat at huwag gumamit ng peking pera dahil may parusang 4 hanggang 12 taon na pagkakakulong at multa hanggang 2 milyong piso ang sinumang mahuhuli. Hirap yung mga counterfeiter na gayahin yung ating pera. And nung hinawakan namin yung pera, talagang halata siya na peke. Unang-una dahil paper yung ginamit. So pag hinawakan mo, papel na papel siya, hindi siya spot. Yung, like yung sa pera kasi natin, may window kasi siya na part o window panel. So doon sa paper na fake money yung hinawakan namin, pag hawak mo na gano'n, instead of one smooth surface, sa kanya masasalat mo yung pinagdugtungan ng plastic. So pinagdugtong lang yun na plastic para magkaroon ng window. Unlike yung polymer talaga natin is one smooth surface siya. Hataw Balita ngayon. Pinapaalalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko na tanggapin ang sira o hindi na maayos na perang papel, polymer at barya mula sa publiko. Ayon sa BSP, libre ang pagpapalit ng ganitong salapi sa bago at malinis na pera bilang bahagi ng kanilang Clean Note Policy. Nakasaad sa BSP Circular Number 829 na responsibilidad ng mga bangko na ipasa ang mga sirang pera sa BSP para sa pagsusuri at pagpapalit. So lahat ng mga unfit na banknotes para yung sinicirculate natin is maayos and presentable and para hindi maano yung trust ng public is isurrender sa BSP agad. So we encourage everyone to surrender kung merong soiled, kung tingin natin isira-sira na or gutay-gutay na bank to surrender it para mapalitan. Ganun din sa commercial banks. So in-encourage din namin ng commercial banks na tanggapin yun. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Malacanang laban sa pang-aabuso sa paggamit ng EDSA busway matapos ang ulat na ginamit ito ng ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police para sa isang emergency meeting. Ayon kay Press Officer Yusek Claire Castro, bagaman pinapayagan ito sa lehitimong emergency at on-duty na sitwasyon, hindi dapat ito abusuhin. Samantala, hiniling ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na magpaliwanag tungkol sa insidente. Hataw Balita ngayon. Humiling naman nagtaas pasahe ang mga bus operator sa Metro Manila at mga probinsya sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang mabawi ang kanilang gastos sa pagtaas ng presyo ng langis, toll fees at terminal fees. Sa kanilang petisyon, nais nilang itaas ang base fare ng ordinaryong city bus mula sa 13 pesos patungong 15 pesos at mula naman sa 15 pesos patungong 17 pesos sa air-conditioned buses. Sinabi ng LTFRB na pag-aaralan nila ang kahilingan dahil maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang pagtaas ng toll sa North Luzon Expressway o NLEX na ipatutupad simula sa Linggo, March 2, 2025. Sa ilalim ng bagong toll-free matrix, ang mga motorista ang magbibiyahe sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan ay magbabayad ng dagdag na 5 piso
para sa Class 1, 13 pesos sa Class 2 at 15 pesos naman sa Class 3. Habang para sa mga babagtasin ng kahabaan ng NLEX mula Balintawak hanggang Mabalacat, magkakaroon ng dagdag na 57 pesos sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos naman sa Class 3. Ang pagtaas ng singil ay bunga ng naantalang adjustments noong 2023 at ang dagdag na toll para sa pagtatapos ng 7.7 billion pesos Candaba 3rd Viaduct. Hataw Balita ngayon. Nanumpa na ang bagong matataas na opisyal ng Department of Transportation o DOTR matapos ang pagkakatalaga sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa itinalaga sina Giovanni Lopez, Mark Steven Pastor, Jim St. Jonco, Ramon Reyes at Dioscoro Reyes bilang mga bagong Undersecretary at Assistant Secretary. At pagbabago sa pamunuan ng ahensya ay naganap matapos humiling si DOTR Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation mula sa mga dating opisyal. Yes, magandang umaga amigo, Annie, at sa ating mga kasambahay. Hinikayat ni Defense Minister Richard Marles ang mga Australiano na manatiling kalmado tungkol sa pagsasagawa ng pagsasanay ng Chinese warships sa silangang bahagi ng Australia o silangang baybayin ng Australia. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Defense Minister Richard Marles ang mga Australiano na huminahon at maging kalmado habang nagsasagawa ng pagsasanay ang mga barkong pandigma ng China sa silanging baybayin. Ipinagtanggol ng gobyerno ang kanilang tugon na hindi umano lumabag sa anumang batas ang Chinese warships sa kabila ng pagpuna ng oposisyon sa kanilang paghawak sa sitwasyon. Iginiit ni na Opposition Leader Peter Dutton at mga miyembro ng coalition na inilantad ng insidente ang mga kahinaan sa estratehiya ng Australia patungkol sa China. Kasama na ang mga alalahanin sa pambansang seguridad at patakaran ng gobyerno. Samantala, tinutulan ni Foreign Minister Penny Wong ang oposisyon. Sinabing ang pagpapatatag ng relasyon sa China ay hindi nangangahulugan ng pag-eliminate ng disagreements at pag-aakusa ng coalition para gamitin ang issue para sa kanilang political gain. Samantala, ang Chinese Naval Group ay lumagpas na sa Tasmania at pumasok sa Great Australian Bight na muling nagpasiklab ng debate sa politika. Kinuwestiyon ng oposisyon kung bakit nalaman na lamang ng Australian Defence Force o ADF ang tungkol sa live fire drills matapos itong i-report ng isang commercial pilot na nagdulot ng pangamba tungkol sa pagkukulang ng intelligence at komunikasyon. Ganun pa man, pinabulaan na ni Mars ang mga alalahaning ito at iginiit na ang tugon sa gobyerno ay naaangkop dahil hindi naman direktang banta ang naturang pagsasanay at walang nalabag na batas ang China. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, tumaas ang bilang ng dineport sa Canada sa loob ng isang dekada. Karamihan sa mga ito ay mga individual na na-reject ang kanilang refugee claims. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Noong Nobyembre, naabot ng Canada ang pinakamataas na bilang ng na-deport simula noong 2015. Naglaan din ng mas malaking budget ang gobyerno para rito sa taong 2025. Nais ipakita ng administrasyon ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na mas mahigpit sila sa immigration lalo na't dumarami ang bilang ng refugee claims. Napapasama rin ang tingin sa mga immigrant dahil sa kakulangan ng bahay. Ayon sa Border Agency ng bansa, tumaas ang bilang dahil sa pagtaas din ng dami ng mga taong nag-a-apply para sa asylum simula noong 2020. Nasa 278,457 claims ang hindi pa naaaksyonan noong nakaraang buwan, bilang na pinakamataas sa loob ng ilang dekada. Idineport ang nasa 7,300 na tao mula noong January 1 hanggang November 19, 2024. Mas mataas ito ng 8.4% kumpara noong 2023 at 95% kumpara noong 2022. 79% sa 7,300 ay na-deport sa unang 11 buwan ng nakaraang taon dahil sa na-reject ang kanilang claim para sa refugee status.
Mas mataas ito ng 75% mula noong 2023 at 66% kumpara noong 2022. Naglaan ang gobyerno ng 30.5 million Canadian dollars sa loob ng 3 taon para mapaigting ang mga deportasyon. Gumastos ng 65.8 million Canadian dollars ang Canada Border Service Agency sa deportasyon noong 2023 to 2024. Mas mataas ito kumpara sa 56 million Canadian dollars noong 2022. Naglaan din ang bansa ng 1.3 billion dollars sa border security para sa US dahil sa bantang taripa sa mga Canadian import. Plano ng Canada na bawasan ang bilang ng temporary at permanent immigrants. Kabilang dito ang mahigit 1.2 million na temporary residents, mga manggagawa at estudyanteng nakatakdang umalis sa susunod na taon. Mayroon pang 1.1 million na naka-schedule na umalis sa kasunod na taon. Ayon kay Immigration Minister Mark Miller, ide-deport ng Canada ang mga lalabag sa kanilang visa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tumaas naman sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 9 na taon ang birth rate ng South Korea noong 2024 matapos na ideklara ng dating Pangulo ng bansa ang National Demographic Crisis noon. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang fertility rate sa South Korea noong nakaraang taon sa 0.75 mula sa 0.72 ng taong 2023 na siyang pinakamababa sa mundo. Kasabay nito, tumaas din ng 14.9 ang bilang ng mga nagpapakasal noong 2024 pagkatapos mapigilan ng pandemya. Ayon sa ilang younger generation sa South Korea, mahirap at magastos ang magkaroon ng pamilya at anak kung kaya't iniiwasan nila ito. Kaya naman, naglabas ang pamahalaan ng South Korea ng iba't ibang hakbang upang hikayatin ang mga kabataan na magpakasal at magkaroon ng anak upang matugunan ang mababang birth rate sa bansa. Ayon kay Jung Jae-hoon, isang professor sa social welfare sa Seoul Women's University, kailangan ding makipagtulungan ng mga kumpanya sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng mas family-friendly na panuntunan ng mga kumpanya. Inaasahang bababa sa 36.22 million ang populasyon ng South Korea sa taong 2072 mula sa pinakamataas na populasyong naitala noong 2020 na nasa 51.83 million. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ibinida ang musika, kultura, pagkain at produktong Pinoy sa kauna-unahang Chill Philippines, Chill Kaohsiung sa Kaohsiung City Week noong weekend. Dinagsa ang 2 araw na festival hindi lamang ng mga Pilipino at Taiwanese kundi maging mga dayuhang naninirahan sa Taiwan. Ito ang humahataw na balita ni Amiel Pascual. Hataw Balita ngayon. Itinampok noong Sabado at Linggo ang pinagmamalaking musika, kultura, pagkain at produkto ng Pilipinas sa kauna-unahang Chill Philippines, Chill Kaohsiung sa Taiwan. Sa pangunguna ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at sa pakikipagtulungan ng Kaohsiung City Government, American Institute in Taiwan, Japan Trade Exchange Association at Thailand Trade Economic Office at mga iba't ibang grupo at organisasyon ay dinagsa ang 2 araw na festival. Kaya nakabanner ang Pilipinas dito, Chill Philippines, Chill Kaohsiung. And bakit ba to sunshine? Bakit island vibe? Bakit yun ang pinili? Sunshine kasi it evinces the warmth and passion ng mga people making up these regions, island regions. It's a very good opportunity for us to show them kung ano naman ang kagandahan ng Pilipinas, not only sa mga tourist spots natin, pero yung culture natin, yung food, and yung ating mga products. Hindi lamang ang mga overseas Filipino workers o OFW at mga Taiwanese kundi maging mga dayuhang naninirahan sa Taiwan ang masaya nakibahagi sa aktibidad. Isa sa mga kinagiliwan ng mga manonood ang pagtatanghal ng mga awitin at sayaw na pinangunahan ng mga Filipino talents sa Taiwan. First time ko actually maka-attend ng ganitong event which is na-feature yung culture and tradition natin sa Philippines. So, attending this such event is really nice and enjoy. Isa pang magandang bagay ang pagkakaisa ulit, pagkikita-kita ng bawat isa,
para ka nasa Pilipinas, yung parang ka nakauwi ulit, hindi ka nalulungkot. Ano po, ibang naibsan ng lungkot ng bawat isa. At isa ba, iba talaga yung kapag kausap mo yung kapwa mo eh. Ibinida rin sa nasabing festival ang iba't ibang produktong yari sa Abaca na nagmula pa sa Bicol. Umaasa ang Philippine Trade and Investment Center o PTIC sa Taipei na sa pamamagitan ng pag-exhibit ng mga produktong Pinoy ay lalong mapapalakas ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Nagkaloob ng iba't ibang serbisyo ang MECO, Migrant Workers Office, OWA at Pag-ibig para sa mga kababayang dumalo sa pagtitipon. Nagsagawa rin ng mga seminar gaya ng financial literacy para sa mga OFW at paghikayat sa mga Taiwanese na mag-aral sa Pilipinas. Ambiel Pascual, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. O ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako po, si Marie Peñaranda. Magandang umaga. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat sa iyo, Marie. At sa puntong ito, makakasama naman natin ang isa sa kababayan nating narito sa MCGI Clinic upang makapag-avail po ng libreng serbisyong medikal. Narito po si Ginoong Antonio Mariano. Magandang umaga po sa inyo. Ginoong Mariano, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Ayan, ilang taon na po kayo? 59 po. 59! Ayan, bata pa po kayo ha? O sige, mas matanda ako sa inyo na 1 taon. Okay. Taga saang lugar po kayo, Mr. Mariano? Pineda, Pasig City. Pineda, Pasig City. Ayun, alam natin yung lugar na yan. Opo, matanong namin kayo, first time niyo po ba dito? Opo. Okay. So ano po ipapacheck up niyo? Sa ngipin. Anong problema sa ngipin? Matagal na rin, saka medyo maluwag na at may sira na rin. Yung denture nyo. Yung postizo. Okay. Kailan niyo po huling ipinagawa ng denture niyo po? 2007 pa. Ayan. 2007 to 2025 tayo ngayon. So, ibig sabihin, mga 18 taon. Mayari po. Ayan. Kaya siguro nasira na. Okay. So, yan po ang ipapagawa niyo. Opo. O, maliban dyan, wala na po ba? Mayroon pa ba kayong mga sira-sirang ngipin? Wala na po. Okay. Wala naman pong sirang ngipin. Wala naman. Opo. Pwede rin ipa-check up yan. Baka kailangan linisin o kaya malagyan ng malagyan ng pasta. Okay. May rap po ba kayong kasama? Meron po, Mrs. ko. Ano naman po ang ipapa-check up ng Mrs. niyo po? Yung sa niya, sa mild stroke niya kasi, kailangan niya ng therapy. Ano suggest ng doktor, yun yung kailangan namin. Okay, so ibig sabihin, yung kayo po, sa ngipin. Ayan. Yung mga doktor natin, yung mga dentista natin, magandang umaga po dito sa MCGI Clinic. Ito po si Tatay Antonio Mariano. Ang kanyang idinudulog ay ang kanyang ngipin. Yung asawa naman niya, mga kasambahay, ay yung therapy. Maliban sa therapy, ano po ipapacheck up ng asawa niyo po? Blood sugar. Okay, blood sugar. Pagdating niyo po ba dito, ay kayo ba'y nakakain man lang ng Opo, lugaw. Ayan, salamat sa Diyos. Early morning, magpainit muna tayo ng ating mga sikmura sa pamamagitan ng pagkain ng lugaw. Opo. Okay, since this is your first time po, anong gusto niyong sabihin? Anong experience niyo po? Sa ngayon, talagang nakita ko talagang marami yung taong nakapila, saka talagang asikaso. So maganda ang kanilang proyekto, project. Ay, salamat naman po sa Diyos. Sa isang katulad nyo, Mr. Antonio, na first-timer, maraming salamat po. At yan naman po ay libre dito sa ating mga kababayan na nagnanais na manghingi ng libreng serbisyong medikal dito po sa MCGI Clinic na matatagpuan dito sa Marikina Charity Center. Maraming salamat, Mr. Mariano, sa oras po na ginugol nyo ngayong umaga dito sa amin. Magandang umaga, lalong-lalo na yung mga nakikinig diyan po sa lugar at nanonood sa lugar po ng Pasig, Pineda. Magandang umaga. And back to you, amigo Sherwin. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Pebrero, ngayong araw ng Biyernes, February 28,
2025. At sa ating latest satellite images, makikita nga natin na bahagyan ng humina itong northeast monsoon at nakakaapekto na lamang sa may bahagi ng northern and central Luzon, habang easterlies naman ang magiging dominant na weather system, particular na sa may bahagi ng malaking bahagi ng Visayas, ng Mindanao at southern Luzon. Makikita natin, base na rin dito sa ating latest satellite images, na mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao. Sa malaking bahagi po ng Mindanao ngayon, may mga tsansa or mas malaki yung tsansa ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkinat, pagkulog. Gayon din sa may bahagi ng eastern Visayas. Samantala naman sa may northern central Luzon, mga isolated light rains ang mararanasan, habang ang nalabing bahagi ng Luzon kasama yung Metro Manila, gayon din itong Calabarzon at Mimaropa at Bicol region, makararanas naman ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Kadalasan nangyayari po yan sa hapon hanggang sa gabi. Samantala naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area, wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan nga ng Pebrero, walang nabuong bagyo sa loob ng PAR. Kadalasan po, base sa mga records natin, yung buwan ng Pebrero, Marso hanggang Abril, pinakakakaunti yung mga nabubuong bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So asahan po natin this coming weekend, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa at medyo mainit na panahon yung mararanasan, lalong-lalo na sa may area ng Southern Luzon, Visayas at malaking bahagi rin ng Mindanao. Samantala, dahil humina na nga itong amihan, wala tayong nakataas na gale warning sa ating bansa, kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Samantala, ang araw natin sisikat mamayang 6:14 ng umaga at lulubog, ganap na 6:04 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms kung saan naglalabas tayo ng impormasyon, lalong-lalo na pag mayroon tayong mga rainfall information, tsaka mga rainfall advisory at mga flood advisories. Maring po nyo kaming sundan sa X, sa Facebook at sa ating YouTube. Gayon din sa ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bumagsak ang Santa Maria Cabagan Bridge na kumukonekta sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela kagabi, February 27. Nadamay sa insidente ang 4 na dumaraang sasakyan, kabilang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo. Agad namang nasagip sa pagbagsak ang 6 na individual, kabilang na ang isang batang nagkaroon ng severe injury na agad dinala sa Cagayan Valley Medical Center. Iniimbestigahan na ang dahilan ng pagbagsak ng tulay, pero isa sa tinitingnang dahilan ay ang pagdaan ng dump truck na may kargang mga bato. Napag-alaman din na ilang taon na mula nang matapos ang konstruksyon ng nasabing tulay, subalit hindi ito ipinagamit dahil sa umano'y maling disenyo, kaya kailangan itong i-retrofit. Matapos ang 2 buwan, tanging mga maliliit lamang na sasakyan ang pinapayagang dumaan dito. Pinondohan noon ang nabanggit na tulay ng 600 million pesos para matapos at dinagdagan pa ito ng mahigit sa 200 million pesos na pondo para ma-retrofit. Hataw Balita ngayon! 46 na individual ang tinamaan ng diarrhea sa sitio Magum, Barangay Macambol, Mati City, Davao Oriental. Karamihan ay mga batang edad 1 hanggang 5 taong gulang. Ayon sa City Epidemiology Surveillance and Response Unit, 39 ang nakarecover na at 7 pa ang aktibong kaso, kung saan 2 ang naka-admit sa ospital at 4 naman ang under home monitoring. Ang mga biktima ay nakaranas ng pananakit sa tiyan, lagnat, pagsusuka at pagtatae. Batay sa bacteriological testing ng City Health Office, positibo sa E. coli at coliform bacteria ang tubig mula sa tubo at gripo na ginagamit ng mga residente. Bunsod ito, isinailalim na sa diarrhea outbreak ang Barangay Macambo. Inabisuhan din ang mga residente na huwag munang uminom ng tubig mula sa kanilang gripo at bumili na lamang o pakuluan itong mabuti bago gamitin o inumin. Hataw Balita ngayon! Dismayado ang mga tomato farmers sa Nueva Ecija
matapos bumagsak ang farm gate price ng kamatis na mula sa 100 at 60 piso kada kilo ngayon ay 4 piso na lamang kada kilo. Hiling ng mga magsasaka sa pamahalaan, ayudang binhi at pataba upang sila'y makabawi sa malaking pagkalugi. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kilo-kilong kamatis ang pinabayaan ng mga magsasaka sa gilid ng kanilang tomato farm sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Ang ilan naman sa mga anihin pa lamang na kamatis ay pinamimigay na rin sa mga nais kumuha. Ayon sa mga farmers, maigi na nila ito kaysa gumastos pa sila ng mga mang-aani. Ayon pa sa mga magsasaka, naabutan pa nila ang 160 piso kada kilong presyohan ng kamatis noong 11 ng Pebrero at unti-unti itong bumaba at naging 4 na piso na lamang ang kada kilo. Kulang pa nila ang halagang 4 na pisong presyohan ng kamatis upang ipambawi sa mahigit 100,000 gastos na ipinuhunan, lalo't nagdoble presyo na ang farm inputs gaya ng bayad sa laborers, binhi, gamot, pestisidyo, makina, krudo at tracking. Kawawa naman kami mga magsasaka. Magbibigay pala sana ng mga binhi. Pag akong patawa, nakakaminas kami sa gastos. Samantala, nagpahayag din ng malaking pagkalugi ang ilang traders sa bagsakan sangitan public market sa lungsod ng Cabanatuan dahil sa labis na pambabarat ng mga buyer. Napakarami pong inaani, kulang sa buyer. Kaya kung ano itawag sa amin, bibigyan natin. Paano naman po yung gagawin niya sa mga yan. Pagka kumulang ganon, ayaw na, babarbin lalo. Sana po ang gawin ng gobyerno, papuntahin nila natin doon, papabilin nila din sa amin para kung nauubos yung kamatis, hindi mo maiiwan dyan ng batang-batong. O yun lang tamang presyo na yan, yung nauubos yung araw-araw, siguro kinabukasan alang maraming nakita ang buyer, hindi kami babaratin. Sinubukan naman ng UNTV News Team na kunan ng panig ang department heads ng Municipal at Provincial Agriculturist Office, subalit hindi sila nagpaunlak ng pahayag dahil nasa mahalaga silang pagpupulong. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang mas mahigpit na seguridad sa lungsod matapos matukoy ang presensya ng nasa 200 miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Police Office o ZCPO, walang armas ang grupo at bahagi ito ng peace-building efforts ng pamahalaan. Tiniyak ng mga otoridad na may 24/7 monitoring, checkpoints at mahigpit na pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang kampanya laban sa loose firearms sa Bangsa Moro Region, kung saan umabot na sa mahigit 200 armas ang voluntaryong isinuko sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Nitong February 24, 14 na caliber 30 M1 Grand Rifles ay isinuko sa 33rd Infantry Battalion sa Maguindanao del Sur. Habang nasa 80 karagdagang armas naman mula sa Maguindanao del Norte at Cotabato City, ayon kay Lieutenant General Antonio Nafarrete, Commander ng Western Command, bahagi ito ng Small Arms and Light Weapons Management Program na layong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Mas pinaigting din ng AFP ang seguridad sa Cotabato City at mga karatig na bayan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mobile patrolling checkpoints at foot patrol. Hataw Balita ngayon. Hindi lamang academic excellence ang gustong marating ng isang universidad sa Cavite para sa kanilang mga estudyante. Isa rin sa prioridad ng pamantasan na mabahaginan sila ng kaalaman patungkol sa rescue at disaster response. Agad namang tinugunan ng UNTV News and Rescue ang hiling nila para sa isang libreng rescue training para sa kanilang mga estudyante. Ito ang humahataw na balita ni Juby Saplad. Hataw Balita ngayon. Ipinapatupad sa mga eskwelahan at universidad ang Section 14 ng Republic Act No. 10-1-2-1 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ang batas na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagpapababa ng panganib sa sakuna. Nakasama sa curriculum program ang pagtalakay ukol sa usaping kalamidad bilang bahagi ng subject na itinuturo sa mga estudyante.
upang lalo pang mapalakas ang kamalayan sa mga estudyante tungkol dito. Iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng mga paaralan. Kagaya na lamang sa University of Perpetual Help System sa GMA Cavite. Kaugnay dito ay nag-request ang pamunuan ng universidad sa UNTV News and Rescue para makapagbigay ng kaalaman patungkol sa rescue at disaster awareness. Nasa 700 senior high school students mula sa University of Perpetual Help System GMA Cavite Campus ang sumailalim sa Modified Basic Life Support at Disaster Preparedness Seminar. Ito'y bilang pagtugon sa hiling ng universidad sa pamunuan ng UNTV News and Rescue sa pakikipagtulungan na rin ng Members Church of God International Bread Cavite Chapter bilang paghahanda ng universidad sa kanilang Ready, Set, Respond Empowering Students for Disaster Resilience Program. So that we can possibly show it to other people then, and in case of emergency and disaster, makapag-respond po tayo dito. Natutunan ko po yung mga proper na especially po sa anong gagawin po pag may mga sugat or ano yung magiging first aid namin sa or mga response namin, especially po sa may mga tao na cardiac arrest. We are so blessed po na nakasama namin kayo kasi nagulat ako kanina kasi ang dami nyo pala, full force yung pagtulong nyo na yun nga, we don't need to spend much. Kasi usually pag nagre-request po ng mga ganitong event, kailangan namin ng financial assistance. So ito po, natuwa ako kasi ayun nga po, parang workforce lang yung ginamit, yung mga bata, ganyan-ganyan. And nakakatuwa din yung mga bata namin kasi kumbaga yung natutunan sa classroom ay na put nila into realization. And maraming salamat po UNTV. Sana po ay maging long-term partner namin kayo. Maraming salamat po. Para sa mga gustong matuto ng first aid procedure at disaster preparedness, maaari po kayong manood sa mga official page ng UNTV. Kung nais namang matuto ng aktwal, maaari po kayong mag-request mula sa inyong pamilya, sa inyong barangay o inyong organisasyon para sa isang rescue training. Ito po ay libre at walang anumang kapalit. Juvie Saplad, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Sa puntong ito, makakasama naman natin ang isa nating kababayan na narito po sa MCJ Clinic upang maka-avail ng libreng serbisyong medikal. Narito po si Ginang Nelly Saluta. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Taga saan po kayo? Malabon po. Malabon, ayan. Ilan taon na po kayo? 66 po. 66, ayan. Okay, ano pong ipapacheck up niyo? Ali yung creatinine po. Creatinine? Opo. Ayun, anong problema? Mataas? Medyo po. Ayun. So, ibig sabihin, dati na po ba kayo may sakit? Awa ng Diyos, wala naman po. So, ibig sabihin, ipapacheck up nyo, baka tumataas yung creatinine nyo. Okay. Maliban dun po, ano pa ang ipapacheck up nyo? Mayroon pa po bang iba? Pwede po sa, sa mata. Ay, siya. Yung tinatanong nyo kung pwede sa mata. Alay nako, pinapanawagan nga namin po yan doon sa ating mga kababayan. Pwede po. Magpa-check up kayo ng mata ninyo. Hindi lang po yung salamin, titingnan yan kung may katarata, kung may pterygium, yung mga doktor natin, ti-check up po kayo. Tapos, kailangan pa ba yung ngipin? Okay pa naman po. Complete pa naman daw po yung ngipin niya. So, ang papacheck up nyo yung creatinine nyo. Tsaka yung sugar po. Yung sugar. Opo, sabihin nyo na po yun doon sa doktor natin, dyan sa MCJ Clinic. First time nyo po ba? Opo, first time po. Ayan. Sige po, doon sa ating mga kababayan na nakikinig, lalo na doon sa mga taga-Malabon. Anong probinsya nyo po? Bali, Aklan po. Oo, doon sa mga taga-Aklan. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Andi dito yung inyong kababayan. Okay, pero taga-Malabon na po siya. Opo. Ayan. Okay, ano po ang gusto nyong sabihin? Mayroon ba kayong mensahe? That's the first time nyo na nandito sa MCJ Clinic. Bali, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nalaman ko nga po itong MCJ Clinic na libreng serbisyo po. Kaya sinamantala niyo po. Sinasamantala ko po sana. Naman. Napakahirap magbayad sa doktor pag magpapacheck up ka. Hindi lang po yan. May libre pa naman gamot dyan, pagkain. Maya-maya, aabutan na po kayo ng makakain, pampainit ng tiyan, yung lugaw. Po. Maraming salamat po. Ayan. So nakatawa po siya mga kasambahay kahit na medyo mayroon siyang iniinda yung pagtaas daw po ng kanyang creatinine. Salamat po sa inyo, Ma'am Nelly. Salamat sa pagkakataon. Okay. Maraming salamat po, mga kasambahay. At
Yan po ang ating panayam kay Ginang Nelly Saluta mula naman po sa Malabon City para mag-avail ng libreng serbisyong medikal dito po sa MCGI Clinic. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa muling pagbubukas po ng mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula pa ito sa Lunes, March 3, 7 p.m. po, Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Nais din po natin anyayahan ang ating mga kasambahay. Magsasagawa po ng medical mission ang serbisyong bayanihan. Kasama po ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic. Martes na po ito, March 4. Isasagawa po ang libreng bunot ng ngipin. Pamimigay ng libreng reading glasses. Yan sa lugar ng San Agustin 1, Barangay Hall, Solar Homes, Dasmariñas, Cavite. Magsisimula po ang registration ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Migo Sherwin. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 20, Talatang 3. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaali, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Gusto ko lang ihabol kay Dante, yung ating mga kasama ngayon dito sa studio, si Christian Laugico, si Jotam Kada, of course si Christian Lopez at si Aris Silvestre. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-28 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At nais ko rin ihabol ang Hataw Balita team at RNB team. Maraming salamat. Muli po sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.